Nagmamando ngayon ang mga taga-MMDA sa bahagi ng isinarang tandang Sora Flyover at intersection sa Quezon City para gabayan ang mga motorista papunta sa mga alternatibong ruta. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida! Maris, naging manageable naman ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ito'y sa gitna ng unang araw ng ipinatupad na pagsasara ng Tandang Sora Flyover at extension na nagsimula kagabi ng 11 p.m. At kung mapapansin ninyo, Maris, dito, ito yung flyover sa aking likuran, merong mga bakod na mga concrete barrier at maging mga plastic barrier sa paligid nitong magkabilang lane ng flyover, maging ang intersection sa Tandang Sora para malinaw sa mga motorista na hindi na ito pwedeng daanan. Malinaw rin ang mga poster na nagsasabi kung saan na ang mga bagong U-turn slot na itinalaga sa gitna ng Tandang Sora closure. Pero Maris, dahil may ilang mga motorista pa rin ang nalilito sa bagong traffic scheme, nakamando ang mga taga-MMDA at Quezon City DPOS para sila ay gabayan. Ang problema lang ay ilang clearing operations man ang ikasa ng MMDA sa Tandang Sora Avenue kontra sa mga jeep at mga tricycle na nagte-terminal. Kanina dinaanan natin, naroon pa rin itong mga terminal na ito. Katwiran nila, may mga pinanghahawakan silang permit mula sa Quezon City LGU at maging sa barangay. Pero ang sabi ng MMDA, hindi raw ito pwede, kaya sisitahin daw ng MMDA ang mga ito at titikitan para sa obstruction. Maris, bukod dito sa ongoing na nangyayari ngayon sa kahabaan ng Commonwealth sa bandang Tandang Sora Corner Commonwealth, sinabi rin ng MMDA kanina sa panayam natin sa kanila na bukod dyan sa flyover ng Tandang Sora ay isasarado na rin sa susunod na 2 linggo mula ngayong araw yung 2 lanes nitong westbound, ito yung papuntang Batasang Pambansa, at maging ang isang lane doon naman sa eastbound, ito yung papunta naman sa Philcoa. Yan daw ay dahil yung 3 lanes na yon ay gagamitin para paglagyan ng mga equipment at ng mga karagdagang working area para naman doon sa contractor nitong konstruksyon ng MRT-7 Tandang Sora Station. Maris. Oo, Rida. So ngayon, syempre, linggo, hindi pa masyadong mabigat yung daloy ng trapiko, no? Ano ang magiging hakbang nila bukas? Lalo na pagdating dun sa mga nalilito pa rin mga motorista, pagdating dyan sa may closure, dyan sa flyover. Yes, actually, sinabi nga nila na yung ngayon halos hindi nila yan kino-consider na ito yung first day, kundi bukas. Dahil bukas, simula 4 a.m., yan na yung magsisimula raw talaga ang dami ng volume ng mga sasakyan. Hindi lang dun sa mga residenteng nakatira sa paligid ng Commonwealth Avenue, kundi yung mga galing Bulacan, Fairview, yung mga papasok ngayon dito sa lalabas dyan sa Quezon City Circle. So sabi nila, mula 4 a.m. pa lang bukas, daragdagan nila ang mga tao nila para raw magmando, para gumabay, magbigay ng mga last minute na mga instructions doon sa bagong traffic scheme at maging doon sa mga alternatibong ruta. Yun nga lang, Maris, medyo kulang pa rin yung signages tungkol doon sa mga alternate routes na pwedeng daanan. Kaya ang sabi nila, kakausapin doon ng MMDA ang pamunuan ng contractor, yung EEI, para magdagdag ng mga signages para hindi naman doon nalilito yung mga motorista. Maris. Alright, maraming salamat, Rida Reyes.